Good evening guys. So for today's video guys, meron tayong isang Epson L5290. Yung problem nito guys, kung napansin nyo, black lang at saka yellow ang meron dyan. So wala siyang magenta at saka cyan. So ito yung gagawin natin ngayon guys. So unang-unang gawin nyo dito guys, pag ganito yung problem ng printer nyo, unang step na gagawin nyo is i-power cleaning nyo muna siya guys. Kasi karamihan nakukuha naman doon. So, punta lang kayo dyan sa may control panel guys. So, isulat nyo dyan sa may search box, control panel. Then dyan guys, pag nakapasok na kayo sa control panel, so, pasensya nyo lang guys, medyo mabagal computer natin dito. Hardware and sounds guys, pindutin nyo dyan. So, mali pang na pindot natin dito guys. Saglit lang, back lang natin guys. Yan, hardware and sounds. Then, device and printer. Ang purpose niyan guys, para mapunta kayo doon sa pinaka-setting sa mga printer para makapag power cleaning kayo. So dito, hanapin nyo siyempre guys kung saan yung printer nyo dyan. Yung mga naka-highlight ba na yan ba? Yan. Yan. Tapos pagkatapos yan guys, maintenance kayo. Then, power cleaning. Then, next nyo lang guys hanggang sa mag-start siya. Then, check nyo yung dalawang box na yun guys. Then, next. Then, start. So ito guys, medyo may katagalan ito, siguro more or less mga 3 minutes or 5 minutes ang katagal. Siyempre, gawin natin dito guys, padaliin lang natin guys, i-cut lang natin yung ano, para alam ko naman gusto niyo na agad maayos yung printer, kaya ramdam ko kayo. So dito tapos na guys, ang gagawin naman natin dito, siyempre magti-test print tayo guys kung okay na ba siya. O, nozzle check agad guys, yan ba, print nozzle check, para malaman talaga natin na okay na talaga yung apat na kulay. Tapos pag hindi ito nakuha dito guys, pupunta tayo sa pangalawang steps ng pangalawang paraan ba kung paano ayusin ito. Pero medyo may kahirapan nan guys. Kasi gagamit na tayo doon ng isaksyon na natin kasi ito. So yun guys, kung napansin nyo, hindi pa siya nakuha doon. Alam nyo guys, kaya hindi siya nakuha. Kasi napapansin ko dito, kahit wala na naman yung yung tangke niya, hindi pa rin niya i-refilla ng may-ari. Kaya hangin ang nasisip-sip niya. Kaya kahit anong cleaning, hindi makuha. So ito guys, ito na yung pinaka last part na na gagawin natin dito guys. Last option natin. Kasi pag hindi pa rin nakuha dito guys, siyempre printer head ng problem nun guys. So medyo may kamahalan na yon. At siyempre order pa kayo nun. So dito yan, sundan nyo lang ko ba guys. Yan yan. Dapat may syringe kayo. Mura lang naman yung guys. Tag-sample lang yata yan. Tapos dapat may hose lang kayo dyan, parang ganyan sa printer na yun. Kung may sira kayo printer dyan, pwede nyo kuhain doon din. Cutting-cutting nyo lang ba. So dyan, alam nyo guys, ang purpose kaya dyan ako kumukuha para malaman ko na function pa yung tangke niya. O I mean, dumadaloy pa yung ink. Kasi yung iba kasi nababara. Isa rin yun sa dahilan kaya wala nang ink na lumalabas. So siyempre dyan, nakuhaan na natin ng ink. Siyempre lagyan natin ng hose yan guys. Yung ba, yan ba, yung hose niya na maliit ba, yan, ilagay siyempre natin yan dyan, yan ibinabalik ko, kita nyo, hindi lang makita masyado guys pero yan, makita nyo man yan mamaya, yan, binabalik ko na. So siyempre tanggalin natin guys, bunutin natin yan, then isaksak natin yung hose din ng syringe natin, yun, kita nyo guys, yan ang tinatawag na inject, suction ang tinatawag yan. Pero dyan guys, dapat dahan-dahan lang pag push nyo guys, baka napansin nyo, madali ko, siyempre naka fast forward yung video natin guys, kaya kung napapansin nyo, video mabilis pero matagal yung guys. Wag nyong persahin nyo siya guys na kasi minsan pati yung ink na yan yan, tumatalsik kaya dandahan lang talaga guys, wag nyong persahin kasi once na persahin nyo yan siya, maaring masira yung printer head. Once na pag nyo pag push nyo parang malambot na siya o madali nang pumasok ang ink, ibig sabihin sira na. So mas maganda yung parang lumalaban pa yung printer head, yung matagal siyang daloy ng ink. So din syempre dito isunod naman natin yung cyan guys, yung blue ba na yan kasi dalawa man yan sila, magenta sa blue. So yan lang din gawin natin guys kasi yung iba okay man. So diyan ganun lang ba, ganun lang kakonti yung ink na na kukuhain ba natin ba, yung sakto lang din talaga na kasi sa printer head. Yan. Ganyan lang guys. Dapat meron kayong syringe lang ba? Yan. Yan host. Di ba? Ganyan lang. Kadali lang yan. Pero ito, advisable lang to guys. Yung mga hindi marty
Kasi kung maarte kayo, baka malagyan ng ink ang kamay nyo, sisihin nyo pa ako, matalsikan ang mukha nyo ng ink. So take note lang guys ha, ito sa L5290, L5190, medyo masilan to ha, kasi kung mapapansin yung mga flex no, maliliit na yan guys, madaling matanggal yan. So mahirap ikabit yan, minsan nabubungi yung ano niyan, mga pins niya. Kaya ingat kayo dyan. Sa ako, ganito lang ginagawa ko, ginatukuran ko lang ng ano ba, yan o, yung ano ba, yung Phillips screw ba. Siyempre guys, pag tapos na yun guys, tatry natin. So yun guys, kung ang video na to nakatulong sa inyo, o naayos nyo na printer nyo, don't forget to subscribe. Siyempre, hit notification bell, like, comment, and share nyo na rin guys para makatulong tayo sa iba. Para marami tayong matulungan ba. Kasi ito man talagang purpose nito, kaya dito tayo, kasi para makatulong tayo. So yun guys, at tapos na tayo, itatry na natin yan. Ito advisable to sa mga Epson na printer guys. Kahit anong model ng Epson nyo guys, ganito lang gawin nyo pag ganyan. Pero una-una muna yung power cleaning o ink flashing. Hindi ko alam sa L360 yata ink flashing eh. O power cleaning, isa lang yan sila. So ganito lang gawin natin guys. So yun guys, magte-test print tayo. Tingnan natin kung okay na lahat ng kulay guys. And so yun guys, okay na. So di ba lumabas na yung 4 na kulay. So thank you guys.